Hi guys! Welcome back my YouTube channel. Ayun guys, magluto tayo ngayon ng coffee rice. Let's go! Pupunta tayo sa kitchen at ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluto ng coffee rice. Actually, may niluto na ako doon dati. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano magluto. Ayun guys. So, andito tayo ngayon sa aking mini kitchen. Ayan. So, ito rice is jasmine rice. Ayan. So, nag-brown na siya. Kanina ko pa siya hinihintay na maluto. After niyang mag-brown, guys, ayan, kung nakikita nyo, ayan, pwede natin siya pakuluan po dito. Ayan. At ito, salain nyo at ito mapapakinabangan pa. Huwag itatapon. Lagyan po ng kokwa at gatas. Ayan, pwede siya. So, ito na lang yung natira ko. So, bukas, iinit ko yung lalagyan ko ng kokwa at gatas. Ayan, guys. So, ito, good for 3 cups to. Good for 2 to 3 days. Kalahati, kung gusto nyo magkape, at hindi mapanis, pwede nyo pakuluan. Or pwede nyo siyang i-grind. Ayan, pwede nyo siyang i-blender para maging powder siya. Ang ginagawa ko guys is, nilalagyan ko siya, ang 1 cup of coffee ko, nilalagyan ko siya ng lemon or half of sugar. Minsan walang sugar. Ayan, every morning and, ayan guys, every morning and bago matulog, basta pagkatapos kong kumain. Ayan. So, andito tayo ngayon sa aking kitchen. Pakita ko lang po sa inyo habang nagluluto tayo ng coffee rice. Malapit na po siyang mag-brown. Ayan. Pag brown na po yan, ilagay nyo lang sa isang empty bottles. At pag gusto nyo, every time na gusto nyo mag-coffee, ayan, dito ko siya nilalagay. Ayan. Pwede nilagyan ng honey. Ito, lagay ng honey to eh. Or sugar. Ayan. So, dito tayo ngayon sa mini kitchen. Ipapakita ko lang po sa inyo ang aking mini kitchen. Gaya na sabi ko po sa inyo, wala akong ref dahil hindi fully furnished ang nakuha kong accommodation dahil nagtitipid po ako. Ang accommodation ko is 1.5. May kitchen, may bathroom, may living room, and may rooms na akong sarili. So, andito tayo sa kitchen. Ito yung minarinate kong chicken dahil wala nga po akong ref. Ayan, gaya na sabi ko po sa inyo, bigay lahat ng gamit. Ito bigay ng aking tatay. Ito bigay ng aking one of my document controller, ang aking lutuan. Ayan, this morning, I'm surprised. Naghatid ang aking engineer na si tatay at ang aking boss ng vegetables. So, hindi natira nila ang paborito kong eggplant and, of course, cabbage. One tray of egg. Ayan, guys. So, dyan ko nilagay. So, yan sila laging naghahatid sa akin dahil work from home ako. Naka-only pa ako ng 4 months. And onion. And ito pang diet rice ko. And oil. Ayan. So, nagpakuha na rin po ako ng aking lulutuin bukas. Sasakog ko yung manok at sinabawang manok na may malunggay. Ayan. So, speaking of malunggay, mayroon po ako itatanim soon. Makikita niyo, ipapakita ko sa inyo pag naitanim ko na. So, dito tayo sa kitchen. Papakita habang nagluluto tayo, magkwentuhan lang muna tayo. Itong area to, gagawin ko siyang shelves, kagaya nito. At itong babang to, lalagyan ko siya ng mahabang pad dyan para pagtaniman ko ng mahilig po ko talaga magtanim. Anak nga ako ng farm. So, hanggang dito nadala ko pa dito sa ibang bansa. Kahit saan bansa ako, nagtatanim-tanim ako na pwede kong itanim. So, ito, dan mahilig po ako sa homemade egg. Ayan po, nagtanim ako ng onion and garlic. Ito pwede na po siyang itanim sa lupa. Ayan. So, 1 piece, itatanim natin niya sa small at para sa ganun po is dumami po siya. So, meron akong 3 na garlic. Ayan pa. And onion. Ito, nakailang pitas na ako dito, guys. Kasi nilalagyan ko siya ng 2 eggs. Laging homemade. Gusto ko po talaga ng onion, dahon ng onion. Pwede rin, nilalagay ko rin po ito sa lugaw, ganyan, sa mga noodles. Nilalagyan ko siya. Napakabango po niyan. Ayan. So, ganyan lang. Kung nakita nyo dati ng aking pagtatanim sa kabilang accommodation ko, may tanim akong ampalaya at saka mga onion, guys. Talagang hilig ko na po yung onion na yan. So, ayan guys. So, dito, gagawin ko po siyang hydroponic area.
area, ihahang ko yan, gagawa ako ng projects na DIY na pwede kong pagtaniman para hindi po ako naiinip kasi mag-isa lang naman po ako dito sa aking rooms. At this morning, inikot ko yung aking bed at ang arrangement ng aking bed. Ayan. So, iwanan lang muna natin to guys at iikot ko po kayo sa aking simpleng tahanan kung paano ang arrangement ng aking bed. Ayan. This is a very, very short live. And this one, guys, this is my mini bar ko, no. Ayan, guys. So, this one, lalagyan ko ng shelves dito para may mga patungan ng mga coffee, tea, mga drinks, and other drinks. So, for time being, dito ko lang muna nilagay. At ito, binigyan din po ako ng aking banana. Ayan, guys. So, I'm very simple. This one is very simple vlog. So, ito yung living area. Ayan. Ito, napulot ko to IKEA. Tinapon na sa labas. Sabi ko, pwede pa pakinambangan niya. Ayan. Ginawa ko siyang shelves ng books. And this one, DIY also. Ito yung rose, pink and white. So, talagang lahat DIY. Lahat to bigay. Ayan. Bigay lang po lahat to. So, ito, bigay din to. Ayan, guys. And also, ito yung pagkaka-arrangement. Dati nandun yung bed. So, dito lang ang aking bed. Ayan. So, titiklop tayo. Ito yung mga nilaban natin noong nakaraan. Medyo makalat pa. At dito na rin yung computer area ko. Mag-edit ako. Ayan, yung mga camera. Stand camera ko. Guitars. Ayan. Very simple lang ang aking ayos. Kasi, doon ang ulunan ko, laging pag nagsasarado ng pintuan, doon sa kabila, laging bag. So, ayan, laging maingay. So, dito na rin yung mga special shoes ko andoon. Yan, nakahanger. And this one, ito yung cabinet na binigay na nabasag, guys. So, diyan ko muna at hindi ko muna siya ginagamit. At yung other branded bags ko is nasa luggage. And also, this is my dressing cabinet na galing din po sa aking aking ate. Ayan, ate-atehan ko dito. Binigay po niya. 2 years na po sa akin to. Mahal na mahal ko itong dressing cabinet na to. At ayan, medyo makalat pa ang aking mga gamit. So, lalagyan ko siya ng shelves dyan. Ayan. So, doon itong area to ang bala kong aking computer mini studio room. Ito area to. Medyo malaki-laki siya. 2x2 meter po siya. Ayan. Yung area na yan. So, dyan nyo ako makikitang magkaroon, nag-office, ganyan. And this is my bathroom. Yan, hindi ko napakita sa inyo dati kasi super kalat pa. Dahil bago lipat, bigay na rin yung washing machine na yan, manual na washing. At dito ko na pinalagay si MC dahil mabaho doon sa kitchen. So, ayan po yung taihan niya and also dumihan niya and also yung cats. Minsan doon siya natutulog sa tabi ko. Ayan. And kaya na sabi ko sa inyo, may tatanim ako malunggay. Binabad ko na ho siya dito. Ayan. And may halaman na rin. And ito yung natirang pintura. At may pintura ko sa labas. Ito yung mga balde ng aking pagtataniman ng aking mga mga halaman. Ayan. So, abangan nyo po bukas. Baka magpipintura po ako at mag-gardening. Dahil tomorrow, walang trabaho. And Friday and weekend tomorrow. So, ngayon guys, habang nagkukwentuhan po tayo, ang natutunan ko as OFW, matuto po tayong magtipid. Ayan, hindi porket businesswoman ka or OFW pa ka, is mayaman ka na. No? Kailangan naka-program at naka-time management ang ating mga ginagawa sa buhay. Ayan. Within 8 years or going to 9 years as OFW, ang dami ko natutunan na kailangan pala mag-save tayo, magtira tayo para sa ating sarili. Kasi walang ibang tutulong sa atin kundi ating sarili. So, yun. Hanggat kaya nating magtipid, hanggat kaya nating gumawa ng paraan, is gagawin natin. Gagaya niyan. Nagtatanim-tanim lang po ako before, nung nagtanim ako ng ampalaya, nilagyan ko lang ng 1 can of sardines. So, okay na. So, ganun dapat. Hindi porket may pera, maraming pera. Kasi, expected and unexpected, pag nagkaroon tayo ng emergency, wala tayong pagkuhan, walang ibang tutulong sa atin, kundi ating sarili lamang. Ayan, yan ang natutunan ko within 8 years, 9 years dito as a OFW. So, for now, this is starting 2026, na kailangan tulungan na natin ang ating sarili. I'm lucky dahil malalaki na ang aking mga anak. So, minagic ni God. Walang ibang tutulong sa atin. Of course, si God lang. At siyang maggagabay, siya ang gagawa ng way kung paano tayo makaka-move on. Ayan.
So, ayan, everyday nag-i-edit na akong vlog. So, andito na ang aking laptop sa kwarto. Ayan, guys. So, lahat ng mga nakikita yung gamit dito, gift yan at bigay yan. Multimo ang aking curtain. Ayan. Pagkwentuhan muna tayo, guys. Okay, habang hinihintay nating maluto yun. Actually, itong brown rice coffee, matagal ko na itong tinitake since then. Kasi, yan ang paborito ng lolo ko. In-advise niya dahil may sakit nga ako sa puso. Pinagbawal ng doktor ko na ang dapat ng coffee ko decaf. Kaya lang ayoko. Gusto ko yung natural lang. Gusto ko yung coffee na galing lang sa yung talagang masustansya, mabitamina. So, naisip ko at in-advise sa akin noon pa is yung coffee rice. Ayan. So, talagang ganyan ang ginagawa ko. Gusto ko lang mag-coffee, ganyan. And of course, nga pala, bibigyan ko kayo ng tips mamaya, ay ito, just wait. Bibigay ko sa inyo ang aking natutunan within 3 years, no? So, itong garlic na to, ayan, itong garlic na to, before inom ako ng 3 cubes, no? Every morning, 3 cubes, ini-slice ko ng napakaliliit at tinitake ko na wala pang empty yung tummy natin. Inumin lang natin like a vitamins every morning, no? Para mag-cleansing at yung mga toxin natin sa ating katawan. Ayan. Kasi naramdaman ko yan dati. Super hinahapo ko, hinihika ako, sakitin ako, kunting kibot talaga nilalagnat ako. Lahat, since uminom ako ng garlic, worth it na yan. Nawala na rin yung gout ko, as in nawala lahat. So, idinagdag ko yan sa mga gamot ko. So, nakatulong din sa akin ang garlic. Kaya, mahilig akong magtanim ng garlic. And of course, onion din. Napaka number 1 na tulong sa ating katawan ng onion and garlic. And of course, ginger. Magtatanim din po ako ng ginger, chili, lahat ng klaseng pwedeng tanim as anak ng farmer. So, namimiss ko kasi magtanim, guys. Ayan, guys. So, pag brown na, guys, itong rice coffee natin. Ayan. So, bukas, ganyan lang siya. Lagay lang dyan. Bukas, iinit ulit hanggang sa pwede na natin siyang ipakuluan ulit. Ayan, guys. So, ganyan lang ang aking simple na buhay ngayon dito sa Doha, Qatar. Ayan. So, let's move forward, guys. So, ayan, ganyan lang ang aking mini kitchen. Ayan, guys. So, at the same time, kahit na nagbe-bed rest tayo and work from home, ayan. So, I decide na mag-vlogs na lang ako. At least na-enjoy ko. At least nakapag-motivate ako, nakapag-share ako ng aking experience, ang aking mga naranasan sa buhay, na sana maging inspirasyon din po sa inyo. Ayan, unti-untihin lang po natin. Ang dami nag-request kasi na mag-vlog na ako. So, ito na, guys, but I'm using only my mobile. Talagang wala akong tools sa pagbablog. So, hindi na rin po ako nag-edit. Ayan, guys. Please subscribe my YouTube channel, guys. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Like and share. Comments down below. Bell the button notification. I love you guys. And God bless. Always praying. Love you. Bye-bye.